Hello, hello, Taurus Collective. Ako po ito, si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading para po sa inyong June 1 hanggang 7. So mga Taurus, alamin po natin naghihintay sa inyo para sa mga petsa na yan. But first, ihanda mo na ang yung isang tanong para sa ating isang tanong, isang sagot. Using this card, sasagutin po natin yan sa dulo ng ating reading. Okay? So abangan nyo po yan. Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, tulungan mo ko for this reading for today. Inhale and exhale your cards for the week. Nice, nice, nice. Siya nga pala mga mahal kong Taurus, maraming salamat po ha sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nagko-comment. Nako, malaking tulong po sa akin yan every time po na meron tayong libreng reading para sa inyo. So, keep on liking, keep on commenting, and thank you po for not skipping the ads. So, in the background of your reading, meron kang the Six of Swords. Okay. Sabi dito ng yung spirit guides, panahon na para umabante tayo. Siguro kailangan mong tanongin ng yung sarili, Taurus, this time kung ako ba'y gumagalaw? Ako ba'y nag-e-effort sa isang bagay? Ako ba'y kumikilos? Para nang sa ganon, magkaroon na ng direksyon yung isang pagkakataon para sa akin. Example, meron kang ginagawa ngayon na project or meron kang tinutumbok na goal. You need to ask yourself, am I doing something para makalapit doon? No? Ngayong linggo ring ito, tinatawag ka Taurus na lumayo-layo ka na sa mga source ng away, issue, chismisan, problema. Kumbaga, mas piliin mo this week yung mas tahimik, mas panatag, at mas relaxing na buhay, palayo sa mga problema. Okay? Pero many of you talaga, tinatawag ka na, larga na tayo, kilos na tayo, andar na tayo, parang ganyan. Okay? In your core energy, meron kang the Knight of Swords. Alam mo, sabi dito ng yung spirit guides, talagang ito yung panahon na masigasig ka na. Parang wala ka nang sasayangin na oras, wala ka nang sasayangin na pagkakataon. Sabi mo, marami na akong naisayang noon, marami na akong naubos ng oras sa mga maling bagay, sa mga maling tao, sa mga maling pagkakataon sa buhay ko. Ngayon, I won't waste my time anymore. Kikilos na ako, lalarga na ako, ipaglalaban ko na yung para sa akin. Narinig ko rin dito na parang may darating sa'yo this week na isang chance, tapos hindi ka niya bibigyan ng pagkakataon para mag-isip-isip pa. Parang ganun eh. Halimbawa, lalapitan ka ng kaibigan mo. Ano, Taurus, sasama ka ba? Ano, go na, tara na. Parang you don't have the time to think about it. You don't have the time para magmuni-muni or mag-isip-isip talaga dahil parang kailangan na kailangan ka na doon. Parang ganun eh. So, ang sabi dito, kapag talagang dumating yung chance, grab it, take it, charge forward. Okay? Knight of Swords, the Eight of Wands. Yes, mabilis talaga to. Both cards are talking about bilis, or pag-andar ng isang bagay na talagang wala kang choice para pag-isipan to. No? Talagang kailangan nandun ka na by this time. Kailangan sasagot ka kaagad ng oo or hindi. Kailangan meron ka kaagad na maiisip na solusyon, parang ganon. So a quick happening sa buhay mo na kailangan active ka. Yun ang gagawin mo this week. Okay? So, Taurus, tanungin kita ngayon, ano ba yung mga bagay na gusto mo nang bumilis, umandar, at maaksyonan this week? Naku, i-comment mo yan sa ating comment section para matupad na it will happen to you. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Four of Pentacles. Sabi dito ng yung spirit guides, focus tayo sa ating kaching-kaching. Okay? I don't know why. Narinig ko rin dito na kailangan daw hawakan mabuti ang budgeting. Huwag bibili masyado ng mga mahal or magastos na bagay tapos na-realize mo, ay teka, kailangan ko ba to or hindi?
Parang ganyan. So, kailangan i-evaluate mo muna kung yung akin bang gagastusan ay importante sa buhay ko ngayon or dapat ko na lang ilagak sa mas mahalaga. Okay? For others, pinapayuhan ka to open yourself. Masyado mong ginaguard ang sarili mo. Masyado mong niyayakap yung isang bagay. Pero ramdam ko dito, panahon na para i-let go. Kasi parang narinig ko, ito yung nag-iisang bagay na humaharang sa'yo para makuha mo yung gusto mo talaga. No? So, just open yourself to new things. Let go na yung mga dapat i-dispatcha na alam mong hindi ko na dapat panghawakan pa. Nang sa ganon, makaluwag sa'yo at makapagbukas ka na para sa bagong darating. Okay? The Four of Pentacles, the King of Cups. Ngayon, sabi dito, walang personalan, trabaho lang. No? Ibig sabihin, huwag mong gamitan ng emosyon yung mga bagay para madali sa yung mag-let go. Para madali sa yung bitawan yung kabitaw-bitaw. Mag-detach ka na. No? Huwag mong i-involve ang feelings. Kasi pag feelings ang involve, nahihirapan ka lalong lumayo eh. Ipinapayuhan ka talaga na move on na tayo, andar na tayo, larga na tayo, nahihirapan lang tayo dyan. Kilalanin mo yung peace of mind mo ngayon. Kilalanin mo yung tawag ng isip more than tawag ng damdamin. Okay? Importante yan. So, mga Taurus, ano pong ginagawa nyo ngayon while watching this video? Ikaw ba'y naglalaba or nasa duty ka ngayon at medyo nakikinig ka? Kunyari nagka-type ka lang pero nakikinig ka sa akin. Or nagluluto o kaya ay ready nang matulog? Comment down below. In the area of what you need, meron po kayong Justice card. What you need this time, Taurus, ay alamin yung parang tamang proseso. Especially halimbawa tinawagan ka or nandyan na yung balita, nandyan na yung good news tapos lalarga ka na. Syempre dapat armasan mo ang sarili mo ng mga impormasyon. Habang ginagawa mo yan, tanungin mo, uy ano ba to? Ano bang gagawin natin? Ano bang kailangan ko? Para nang sa ganon mentally, nakapag-prepare ka. Mahanda mo yung dapat gagawin at mabuting-ting mo kung ano yung next big step ko. Parang ganyan. Here, with a Justice card, pinapayuhan ka na, I don't know why. Merong parte sa buhay mo na kailangan daw may katibayan ka muna. May pruweba ka. Halimbawa, susugod ka sa kapitbahay mo dahil narinig mo na yung basura niya ay tinatapon sa bakod mo. Na kaya pala maraming sukal doon ay dahil sa kapitbahay. Sumugod ka kaagad, nagalit ka kaagad without realizing na parang teka mali pala. Aso ko pala ang nagdadala ng basura sa bakod ko at siya ang nagkakalat doon, hindi pala si kapitbahay. So, pinapayuhan ka dito bilang paalala lamang na huwag kang kikilos or huwag kang susugod sa isang bagay na wala ka namang katibayan, na wala kang pruweba. Kailangan armasan mo ang sarili mo ng pruweba para pag lumaban ka doon, kapag kumilos ka doon, alam mo yung posisyon mo at alam mo yung pinaglalaban mo. Okay? Importante yan. Justice card, the Strength card. Strength card is all about restraint. No? Restraint. Kailangan kontrolin mo yung emosyon mo, yung kilos mo, yung isip mo bago tayo gagalaw. Ano yun eh, katapangan yun eh. At saka yung pagpipigil ng galit, pagpipigil ng reaksyon, yung pag-iisip muna bago tayo gagalaw, malaking ano yun eh, katapangan eh. No? Hindi ikaw yung bira lang ng bira, sigaw lang ng sigaw, galaw na lang galaw without thinking too much, di ba? Sa panahon to for you na balansehin muna yan. At yung bagay na yun, parang pinapayuhan kayo dito na relax ka lang. Huwag kang mataranta, huwag kang matakot, huwag kang bira ng bira, no? Panahon to for you to really just calm down, timbangin muna, at doon manggagaling yung tamang action. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Lover's card. Narinig ko dito, sabi, itong bagay na tatakbuhan mo talaga, mamadaliin mo, hindi mo sasayangin yung oras mo. Pinili mo to eh. Gusto mo to eh. This is something na close to your heart. Malapit sa puso mo. Sabi mo, ito yung nais ko God eh.
Ito yung magpapaligaya sa akin. Ito yung babago ng buhay ko. Ito yung something na alam kong liligaya ko in the future. Kaya ngayon handa kang sumugal, handa kang mag-gamble sa kanya. Sabi mo, baka pag hindi ko to inaksyonan, masayang. Baka mapunta sa iba, baka hindi ko mapakinabangan, baka ito na yung chance ko. At ayaw na ayaw mo mawaglit yung chance na yon. Kaya you are moving forward. Sabi mo, panahon na. Panahon na para piliin to. Panahon na para pakinabangan to or galawin na to. No, parang narinig ko, ginalaw mo na yung baso. Parang ganyan. So, your quick movement now at makakaasa ka din ng mabilis sa pag-andar nito at you will realize na parang wow, ang bilis. Wow, ang gaan-gaan. Walang masyadong aberya, wala masyadong issue. Talagang maramdaman mo this week, tumutugma sa panahon mo yung nangyayari. Okay? Clarify natin. Lover's card, the Queen of Wands. Okay, sabi dito, believe in yourself. Merong isang energy sa inyo, basahin ko lang isang Taurus dyan, very specific Taurus, na parang handa ka nang iwanan yung partner mo. Narinig ko dito, handa ka nang mag-solo, parang ganyan. Handa ka nang tumiwalag sa isang partnership dahil na-realize mong hindi namin kayang dalawa hindi namin kayang dalawa na manatili pa together. And you're taking this independence. Mabilis kang aalis, mabilis ka magde-decide. Narinig ko rin dito na parang you are taking the matters in your own hands. I-let go mo na. Hindi mo na iisipin yung nararamdaman mo. Ramdam ko rin dito na you're gonna take a legal issue, legal battle, legal documents at magpapakatatag ka para asikasuhin yon. So, merong isa sa inyo, isang Taurus dyan, ang dumadaan ngayon sa hiwalayan. So, saludo ako sa iyo dahil sa katapangan mong ito na maging empowered, maging independent at talagang suungin yung buhay na may pagmamahal at saka dignidad sa sarili, respeto sa sarili. Congratulations, okay? But, for others, para sa ibang Taurus naman dyan, talaga namang be confident in your choice. Alam mo kung gaano ka-importante itong choice na ito. Kaya be optimistic, be positive, kayang-kaya mo to, huwag kang matakot, magagawa mo ang dapat mong gawin at huwag ka na makikinig pa sa ibang tao. Okay? Just focus on your happiness, focus on your goal, everything will be fine. In your near future, meron kang the 9 of Swords. Sabi dito, huy, nag-overthink ka na naman. In the near future, pinapayuhan ka na kung ano lang yung kaya mo, huwag mo nang sobrahan pa ng labis sa pag-iisip. Ito lang kaya ito lang ginawa mo. So, take a rest. Huwag mong kontrolin yung sitwasyon. Huwag mong papangunahan. And just relax. Everything is fine. Everything is working out for you. Kaya huwag mo nang sirain pa yung magandang nangyayari ng sobra-sobrang pag-iisip. 9 of Swords, the Wheel of Fortune. Okay? Masyado ka nag-worry kung papabor ba sa akin yung outcome. Makukuha ko ba? Gaganda ba? Tatagal ba to sa buhay ko? Will I make this possible? Will I succeed sa bagay na to? May tatayo ko ba yung bahay? Mababawi ko ba yung lupa? Mababayaran ko ba yung utang? Marami kang iniisip na magandang bagay sana, pero ikaw mismo, nagdududa ka kung maaabot mo. Sa payo dito, just let destiny roll for you. Huwag pangunahan, huwag diktahan, huwag kontrolin. Just let it go, let it flow. Mangyayari yung positibo para sa'yo in God's perfect timing. Manalig ka doon. Okay? In your challenge, meron kang the 7 of Pentacles. Sabi dito, naghihintay ka sa wala. Very prangkahan tayo, Taurus. Meron kang inaasikaso at alam kong ramdam mo na super disappointed ka na. Na parang ano ba yan? Ginawa ko na lahat dito, binigay ko na lahat dito, pero wala pa din. Ako ba'y nababaliw na? O panahon na para ilipat na yung atensyon ko sa mas kapaki-pakinabang? Kasi nga parang ramdam mo dito, nagsayang ka na ng oras. 'Di ba? So, it's time for you to stand up, open your mind, and tell yourself, huy, move on na tayo. Dahil sa mga bagay na ito,
napilit kong mabuo, pinilit kong mahinog, ay talagang nasayang yung oras ko dyan. Okay? The Seven of Pentacles, the Emperor card. Maging matapang ka ngayon, nakilalanin yung buong katotohanan sa isang bagay na pilit mong hinihintay na wala naman talagang mangyayari. Hinihintay mo siyang tumawag pero alam mong dinededma ka na. Hinihintay mo na magbukas ulit yung kumpanya pero alam mong sinara na yung pintuan para sa'yo. Hinihintay mo na magbago yung desisyon ng isang tao pero alam mong wala na magpapabago pa sa kanyang desisyon. Diba? So, be brave enough to accept that this is nothing to you anymore. And magkaroon ka ng tapang ngayon na lumingon at tumingin at umabante sa mga bagong bagay na alam mong mas payapa, mas maganda at mas better para sa'yo. In your fortune, distant thunder clear the air. Sabi dito, kailangan daw maliwanagan ka na sa mga bagay na malabo or hindi sigurado or walang kompirmasyon. Kung ito'y tungkol sa pag-uusap, negotiation, agreement, or talaga namang conversation, kailangan hindi malabo. Kapag nalalabuan ka, kausapin mo na, linawin mo na, huwag ka nang mahiya. Ikaw na mismo ang lumapit para alam mo kung anong inaasahan mo, kung tama ba yung impormasyon na nakuha mo, at kung pareho ba kayo ng naiintindihan. Okay? Kung merong miscommunication, pag-usapan para nang sa ganon, maplantsa agad. Okay? In the area of your fortune, you have the King of Pentacles. Asahan mo this week, Taurus, ang pagganda ng kaperahan mo. Kung meron kang negosyo, kung meron kang project or trabaho, something is becoming stable, secured, tatagal, at hindi temporary lamang. Okay? Nakita ko dito, parang kontrata eh. May kontratang solid. Mapipirmahan na, kaya panatag ka na. Okay na to. Gugulong na. Meron akong aasahan na tutubo para sa akin. I'm seeing here parang regular ka na. Or meron kang gagawin na maramdaman mo this week na solid to. Kaya ko to. Magaganap ito para sa akin. Ganyan. So, very, very busy ka this week para sa yung kaching-kaching. Congratulations. At asahan mo yung success sa ginagawa mo. Okay? The King of Pentacles, the Two of Wands. Okay? Sabi dito, yung planong yan, meron kang pinlano, meron kang pinaghandaan, time na to for you na isugal. Parang ganon. Parang time na for you to take a risk, to gamble on this opportunity, kasi parang solid na solid na. So, kailangan mong isipin ngayon kung kompleto na ba yung pinaghahandaan ko, ready na ba akong bumiyahe, ready na ba akong tumulay doon sa adventure na ito. Parang meron kang narinig ko meron kang pinaghahandaan ngayon na papabor sa'yo lahat-lahat. And it will fall in the right places and you will see na swak para sa paglago ng bagay na yan. Congratulations. Narinig ko yung word na yung plano successful. Congrats ha. In your divine messages, look at the bigger picture. Sabi ko nga, lawakan ng mata, lawakan ng isip, do not jump into conclusion, alamin mo muna yung mga detalye para makita mo kung rin tama mong aksyon. Okay? In your divine messages, meron kang the Ace of Swords. Clarity of the mind. No? Hindi pwedeng ito lang ang nakita mo, ito lang gagawin mo, ito lang solusyon mo. What if mali pala yung nakita mo? So, kailangan lawakan ng mata, lawakan ng pananaw para makita mo, ay, ito solusyon ko, ito gagawin ko, ito ruta ko. If things are clear in your mind, mahahanap mo yung tamang diskarte. Pinapayuhan ka rin dito, makipag-usap ka na daw. Para nang sa ganon, walang aberya, maklear lahat ng dapat maklear, at maging malinaw yung daan sa mga gagawin mo forward. Okay? Ace of Swords, the Ace of Pentacles. 1-1. Ibig sabihin, you're on the right direction, merong bagong pintuan na magbubukas, bagong pagkakataon, bagong lugar, or bagong opportunity. Yun ang 1-1 ng angel number. So congratulations. Sabi dito, this week, meron kang maipapanalo na oportunidad at sa'yo ibibigay. If you are manifesting for a job, for a sideline, for an opportunity, ikaw ang panalo. Iyong iyo. Congratulations.
Outcome mo yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have target, a goal-oriented person. Sabi dito, dapat meron ka talagang tinutumbok, nakafocus ka sa isang bagay, at sinasabi ko sa'yo, bibilis yan, pabor sa'yo. You also have horseshoe. Wow, good luck. Meron po kayong good luck charm this time. I-claim mo yan para swertihin ka sa mga ginagawa mo ngayon. You also have a ring. A marriage will take place either romantic or business. Here, narinig ko talaga kanina, merong issue sa marriage. So, may issue sa love life, ganyan. So, darating tong marriage frequency para sa'yo. It's all about you focusing on what's important pagdating sa union, sa business, sa kasal, mga ganyan. So, take a big look at your partnerships. Okay? Another message, staff, you will be taken care of in difficult times. Sabi dito, talaga namang ikaw ay okay, aalagaan ka sa mga oras na kinakailangan mo. May tulong na darating. Okay? Ang outcome ni Taurus for June 1 to 7, the Page of Pentacles. Meron ka talagang bagong yayakapin. Sabi mo, teka, para sa akin ba talaga to? Super ingat mo. Hindi mo alam kung paano siya hahawakan, hindi mo alam kung paano siya gagamitin, pero you know na ito yung makakatulong sa'yo para makaabante. Some of you ay para mag-aaral ulit, or may training, seminar, workshop, or may exam na kailangan ipasa, ganyan. Kayang-kaya mo to. Pag-aralan mo lang siya, pasikot-sikot, makikita mo yung tamang paraan para mapanalunan or malagpasan yan. Okay? Page of Pentacles, the Seven of Cups. Alam mo kasi na kapag talagang buong-buo nakuha mo ito, susi yan para sa mga bagong pintuan para sa buhay mo. Kaya kailangan mo tong galingan, kailangan mo tong husayan, kung ito man ay training, workshop, seminar, or meron kang inaaral na bagong sideline, nako, seryosohin mo yan dahil the doors are opening up for you. Gaganda ang buhay, lalawak ang mundo, at magkakaroon ka ng mga bagong pagkakataon na papabor para sa'yo. Okay? Continue doing that and good luck po. So, tara na Taurus, sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes, isipin mong mabuti ang question mo na gusto mong masagot ngayon. Inhale and exhale the answer you have. The Three of Pentacles, the Nine of Wands, and then, dalawa kunin natin, the Fool card and the Page of Wands. At the bottom, meron kang the King of Pentacles. You want something that is secured, sigurado, long-lasting at matibay. Kaya gusto mong masiguro, no? Kaya ngayon nagko-question ka ngayon kasi gusto mong mapalagay na kung ano man tong question mo ay talaga namang solid, may magandang outcome, successful, ano. Nakita ko dito na huwag ka munang mag-give up. Alam ko marami ka nang sinubukan noon na mahirap na mga bagay, at tatalo ka doon, na-disappoint ka. Kaya ngayon, ayaw mo magsayang ng pagkakataon. Gusto mo munang siguraduhin na tama ito. No? Sabi na yung spirit guides, merong makakatulong sa'yo na iba't ibang tao na gagabayan ka or tutulungan ka or papagliwanagin yung isip mo sa kung ano ba yung dapat mong gawin sa last push na ito. Parang pinapayuhan ka, try pa tayo ng isa pang beses. Subukan pa natin, no? And this time around, meron ng tutulong sa atin. So, huwag kang matakot na talagang sumuong, huwag kang matakot na mag-try ulit, no? Mag-take risk ulit. This is an opportunity na hindi mo dapat palagpasin. Maging excited ka lamang, try mo lang, subukan mo lang. Wala namang mawawala eh. Because nakita ko dito na hindi ka na nag-iisa sa laban na ito. May makakatulong sa'yo para talagang gumaan yan, gumanda, maging solid, maging permanente, maging long-lasting, at maging sigurado. No? So kung dati sanay na sanay kang gumagawa mag-isa, pero ngayon talaga namang there's a village helping you on this one. Take a risk, lumaban ka, maging matapang ka. There is something beautiful para sa'yo and long-lasting. Okay? Congratulations. Kung ang question mo yes or no, all of these cards are telling me na yes, yes, yes. Okay? Congratulations. Sa Taurus, ito po ang inyong isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong June 1 to 7. Sa po kayo nakaresonate, comment below, babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Taurus this week. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.